Topic po natin, napakahalaga. Alam ko mahilig kayo uminom ng kape. Tama, di ba? Pero ang kape kasi, merong mga gamot at mga sakit na hindi dapat pinagsasabay yung gamot nyo doon sa pag-inom ng kape. So, kailangan alam nyo to. Minsan, humihina yung epekto ng gamot or minsan, nagkukulang yung epekto kaya nagkakamali yung magiging dosis ninyo. So, caffeine and medications, ano epekto nito? Basically, coffee muna tayo. Siyempre, ang kape may pros and cons, di ba? Ang kape, short-term memory, pampagising, may tulong, metabolism, sa weight loss, lalo na kung black coffee lang, wala namang problema dapat to. Okay lang daw, Lisa. Meron din namang possible side effects ang kape, bago natin ipakita. So, mas may insomnia, meron naga-heartburn, acidic, yung iba sumasakit ang ulo. Ito sinasabi ko, may mga gamot, 7 mga sakit at gamot na may epekto na wag nyo lang isasabay sa kape o konti lang inumin yung kape. Yung iba ninenervyos, nagpapalpitate, yung iba nagtatae, iba ihi ng ihi, yung iba yung absorption ng iron nagkakaproblema din. Okay lang, Lisa? Yan lang. So, number 1, kung meron kayong gamot sa thyroid, okay? Kung kayo ay hypothyroid, naoperahan kayo sa thyroid, umiinom kayo ng mga L-troxin, mga levothyroxine, thyroid hormones. So, kung uminom na kayo ng thyroid hormones na pinapabilis yung galaw ng katawan, tapos sasabayan nyo ng kape, hindi po maganda. Yung dosis ng levothyroxine nyo pwedeng bumaba. Ayan, no? Even up to 50%. So, pwedeng magloko yung thyroid problem nyo. Pag chinek nyo T3, T4, TSH, sasabihin mo, magugulo yung endocrinologist mo. Sabihin, bakit mababa ang dosis? Bakit kulang? Yung pala sinasabay mo sa kape, bawal yun. Kasi yung thyroid hormones, up and down yan. Depende sa pag-inom mo ng kape. Hindi na ma-adjust yung T4 mo. Bumababa yung absorption sa bituka ng gamot, ng tableta, dahil sinasabay mo sa kape. So, bawal. Actually, hindi lang kape. Pati alak, very common yan. Alak at kape, nagugulo ang dosis ng gamot. Kaya tubig lang isasabay. Number 2, mga umiinom ng gamot sa high blood. Yan. Diba? Alam nyo naman, high blood, diba? Puso, tibok ng puso. So, nakita nila, pag malakas uminom ng kape, ano mangyayari? Kakabog ang dibdib. Pinapawisan. Pag sobrang caffeine, mga black coffee, minsan tumataas pa yung blood pressure. Pwede tumaas ang blood pressure sa sobrang kape, sobrang caffeine, lalo na kung brewed coffee, yung matapang na kape na iniinom ninyo. Ayan, no? So, caffeine, kape may epekto sa blood pressure. Mas tumitigas yung artery, mas tumataas ang blood pressure. Yan, no? Within 1 hour, maraming kang mararamdaman. So, pag sinabay mo sa gamot mo, kasi meron tayong mga gamot like mga metoprolol, propranolol, verapamil. Ang trabaho nito, pampabagal ng tibok ng puso. Tapos yung kape, iniinom mo, pampabilis ng tibok ng puso. So, nag-aaway yung gamot mo, pati yung kape. Tsaka yung pag-absorb, hindi rin maganda. So, wag mo isabay sa kape. Siguro kung inom ko sa umaga ng gamot, yung kape sa gabi na lang. O bawasan mo yung kape mo. Okay? So, meron ding epekto yan sa thyroid hormones, tsaka sa mga gamot sa high blood. Number 2 yan. Number 3, sa mga may iniinom na gamot para sa sipon at sa allergy. Ang gamot sa sipon kasi, minsan may halong, ito po, pseudoephedrine. Yung pseudoephedrine, actually, hindi ako uminom ng gamot para sa sipon, hindi ko nga pinapayo. Kasi nakakabilis siya ng tibok ng puso. So, kinoconstrict niya yung mga artery natin sa ilong para hindi tumulong ang sipon. Kaya lang, minsan nakaka-high blood din yan. No? Ang side effect nitong gamot sa sipon ay tataas blood pressure, palpitate, restless, balisa, hindi makatulog. Okay, tapos sasabayan mo pa ng kape, lalong lalala yung side effect.
Kaya ayaw mo na ipagsabay. So, uminom ka na ng gamot sa sipon, huwag mo na isabay sa kape. Yung mga anti-allergy medicines, yung iba naman pwede. Pero may isang anti-allergy meds na fexofenadine na nakakabilis din ng tibok ng puso, nagiging restless din. So, pag ito yung anti-allergy meds mo, ingat din sa pagsabay sa kape. Siguro, kung gabi yung anti-allergy, sa umaga na lang yung kape. Number 4. Ito medyo, baka malito kayo sa diabetes Diabetes and caffeine, okay? Yung pag-aaral nito po kasi ganito. Hindi pa naman 100% yung pag-aaral, wala naman 100% sa medisina. Pero base sa research, ang pag-inom daw ng black coffee, konting kape, may tulong para hindi magkaroon ng diabetes. Kung wala pa kayong diabetes, ulitin ko, pag wala pa kayo, hindi pa kayo diabetic, diba, uminom kayo konting black coffee, hindi yung 3-in-1 coffee, 3-in-1, matamis may gatas pa yun, baka tumaas ang blood sugar nyo. Pero yung black coffee lang, may pag-aaral, baka makatulong makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes, ang kape. Pero, kung kayo ay may diabetes na, ito yung pinag-uusapan natin, may diabetes ka na, mataas na blood sugar mo, umiinom ka na ng gamot para sa diabetes, okay? So, pag umiinom ka na ng gamot para sa diabetes, hindi na maganda. Ayan, caffeine may be harmful for people who already have diabetes. Kung may diabetes na, hindi na maganda. Kung wala pang diabetes, pwede pa. So, pag may diabetes na kayo, yung 3-in-1 coffee, alam mo naman, asukal yon, gatas yon, matamis yon, tataas ang blood sugar mo. Okay, sugar and milk. Tataas yung gamot mo. Ayan, yung sintomas, yung bad signs ng diabetes, yung mga pamamanhid, pagkauhaw, mas lalala. So, iwas na sa mga 3-in-1 coffee pag may diabetes na. Yan ang point. Okay? Tsaka hindi rin pinagsasabay sa gamot sa diabetes. Next, antidepressant. Yung mga may gamot para sa depression. Ito yung mga common escitalopram, ito luma, imipramine, fluvoxamine, amitriptyline. Yung mga gamot sa antidepressant, isabay ko na rin, pati mga antipsychotic, yung mga may mental problem, phenothiazine, clozapine, haloperidol. Itong mga gamot na to, hindi rin pinagsasabay sa kape. Okay? Nababawasan yung dosis ng antidepressant at antipsychotic. Ibig sabihin, pag uminom ka nitong gamot sa depression at mental problem, sinabayan mo sa kape, mawawala yung dose. Parang kung 10 mg, magiging parang 5 mg na lang yung epekto. So, hindi makokontrol tong sakit mo kasi sinibay mo sa kape. Kasi yung pag-metabolize nila, sabay. Okay? So, wag mo isasabay sa kape kung ito yung mga sakit nyo. So, tandaan nyo levothyroxine, sa thyroid hormone, sa high blood, sa diabetes, sa sipon, sa allergy, sa depression, hindi sinasabay sa kape. Alzheimer's disease, ito medyo bihira naman Yung mga uminom ng gamot sa Alzheimer's disease, hindi rin sinasabay sa kape. Actually, medyo iba yung epekto ng kape sa mga gamot sa utak. Kasi yung gamot natin para sa utak, kailangan dumaan pa sa blood-brain barrier. So, mula sa dugo, para pumunta sa utak, may dinadaanan niyang blood-brain barrier. So, lulusot pa siya doon para makatulong sa utak, kung ano man yung gamot na yun. Kaya lang, pag umiinom ka ng kape, nagta-tighten, sumisikip yung daanan. So, hindi makapasok yung gamot mo sa utak. So, nawawala ng epekto. So, hindi makontrol yung Alzheimer sa utak. Kasi nga, dahil sa kape mo, hindi makapasok yung gamot mo. Okay? So, ito, mga neurotransmitter mo, hindi natutulungan ng gamot. So, wag sasabay sa kape pag may Alzheimer's disease. Pagdating sa hika, ito po, ayun, ito, nilagyan ko ng question mark Actually, merong mga pag-aaral, kung may hika ka, pwede ang kape. Kung may hika, pwede ang kape.
Merong mga kape na pag matapang yung kape, tapos hinihika ka, minsan lumulubag yung paghinga mo. Merong ganon. Pero syempre naman, ang point lang dito, ingat din kung umiinom ka na or nag-i-inhale ka na o meron ka na mga inhaler para sa hika. Kasi yung mga inhaler sa hika, theophylline, aminophylline, yung mga salbutamol, alam niyo naman side effect ng gamot sa hika, nagpapalpitate ka na, di ba? Tapos, sasabayan mo pa ng kape, papalpitate ka. So, pag dinoble mo, baka lang masobrahan ng palpitate. Pero basically, sa nakikita kong mga pag-aaral, yung kape mismo, pwede naman siya kung may hika. Pero ingat lang na pag sinabay mo sa gamot, baka sumobra side effect na headache, restlessness, stomach pain, irritability, baka masobrahan ka lang. So, konting alalay lang sa pag-inom ng kape. Okay? Sana malinaw po yon. So, other tips sa coffee, empty stomach. Sabi ko nga, ingat, baka sumakit ang tiyan, medyo acidic. O baka maka-digestive issues. Depende kung may GERD ka, pwedeng, nasa sa inyo naman kung matibay ang tiyan mo, di okay, pero iba hindi kaya. Side effect ng kape, yung anxiety, palpitation, restlessness, migraine, poor sleep. Maraming klaseng kape, yung pinakamatapang. Ano ba yung matatapang? Siyempre, ayaw natin yung brewed coffee. Ito, merong brewed coffee, merong drip coffee, espresso, matataas yung mga caffeine content Okay? Decaf, pinakamababa. Yung mga decaffeinated, 2 to 3. Mga soft drinks, meron din caffeine, pero mabababa. Ang tsaa, green tea, mas mababa ang caffeine. Kape ang mataas. At bawal isabay dito sa whipped cream. Yan, 77 calories. Mocha, caramel, sugar, flavored creamer, whole milk. Pag dinagdagan mo ng mga asukal at gatas, nakakataba na. Okay? So, sana po nakatulong to para may idea kayo ng benefits at side effects ng pag-inom ng kape. God bless po.